Katulad ni Claire Castro. Tingnan niyo nila yung pagmumukha ni Claire Castro. Tingnan niyo yung pagmumukha ni Ralph Recto. 'Di ba? Tingnan niyo yung pagmumukha ni Boying Remulla. O 'di ba? Mga sinungaling at saka talagang Sinungaling. talagang meron na silang script na sinusunod na lang. Who's Can the proceed to author that, of ma'am. all of this? It's Bongbong Marcos. So Claire Castro is simply mirroring what Bongbong Marcos's message is to the Filipino people, and in that sense, she is the perfect spokesperson of this drug addict plunderer. No, water really seeks its own level, and yan they found each other, Bongbong Marcos and ano. So ano bang ginagawa nila, 'di ba? 32 million Filipinos plus ang bumoto kay Vice President. Pero Mhm. yan, binababoy ni Marcos, 'di ba? So, binababoy din ni Claire Castro ang Vice President, Pangulo at ng executive para sa taong bayan, 'di ba? Kaso hindi niya alam talaga yung trabaho niya, and which is emblematic of the Marcos administration. None of them there, they all look like fools. All of them. Nobody there knows how to do their jobs or what their jobs are, 'di ba? So, imagine to, yung question na 'yon, no? Dapat ang linaw nung sagot niya eh. 'Di ba dapat may malinaw siyang sagot doon? Dapat for instance, maybe we're going to have satellites because we don't have satellites yet and we're renting satellites, and she should have had figures, no? So but why do you need communications, 'di ba? You need communications because it makes the people, you're accountable to the people, and if you're doing your job, no, sa executive, then it makes the people feel very trusting kayo. They can trust you. And it gives them that sense of wellness, 'di ba? But instead, you put somebody there like Claire Castro. I mean, Marcos is terrible. And how can you blame Claire Castro? Mahirap, 'di ba? Yung trabaho niya na siya yung nagre-report sa isang tao, sa isang president, kunwari, na wala namang ginagawa, 'di ba? Kundi magnakaw. Alam naman i-report niya yung gold reserves na binenta ay ninakaw ni Bongbong Marcos. Pagka di naman niya makwento 'yon, 'di ba? So, in other words, no, and yet, she doesn't do her homework kasi it's not asked of her eh. It's not asked of her. Hindi hinihingi sa kahit na sino sa kanila ang gawin ang trabaho ninyo na magsilbi sa Pilipino at wag magnakaw kung hindi ko ano lang hinihingi ni Bongbong Marcos. Protektahan ninyo ako habang nagnanakaw ako sa Pilipino, at saka talagang iputan natin silang lahat, no? Talagang we can shit on the Filipino people kasi yan ang message ni Marcos talaga sa Pilipino, no? Hayagang pagsisinungaling. So lahat sila, tingnan mo si Matibag, tingnan mo si John Vic Remulla, tingnan mo lahat mga sinungaling, lahat sila mga si PNP sinungaling, AFP Diyos ko Lord sinungaling, 'di ba? Lahat sila. So si Claire Castro hindi sinungaling, mga sinungaling, 'di ba? Tapos paiikutan pa tayo na kunyari mag-file ng charge kay Martin Romualdez. Alam naman natin hindi, 'di ba? So Claire Castro is really a faithful copy of Bongbong Marcos, faithful alter ego, no? Si Claire Castro kasi, ma'am, ang kanyang qualification, kung bakit siya inilagay para mangbardagulan, Yeah. para mangbastos, Yeah. at mang-atake. She's not a presidential communicator. Ang No? tawag ko nga sa kanya, barker eh. Kung ikukumpara mo siya, mas magaling pa minsan sa kanya yung mga tumatawag diyan sa may farmers Cubao na, Cubao, logro, antipolo. Ganyan lang naman ang kapasidad ni Claire Castro, kahit abogada ito, pero hindi siya nag-aaral ng kanyang proper communication system Hindi, wala. ng isang presidential communicator. Ang ginagawa niya, kung anong mga pwedeng i-atake sa mga Duterte political camp, yun lang ang ginagawa. Parang troll, vlogger na troll, walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi, and she does not communicate government programs. But she's using government and especially presidential platform. Malaking tanong yan, Ma'am Lorraine, at pananagutan kay Marcos. Kasi mananagot yan si Marcos eh. Inaabuso ni Claire Castro ang Office of the President, ang pundo, ang resources, ang plataforma, at ginagamit niya ang presidential authority para manloko at mangbardagulan sa tao. Yan lang talaga ang qualification niya.
sabi ko nga, okay lang kung ang trabaho niya magtawag ng mga sasakay sa mga biyaheng Cubao, Yeah. Antipolo. Pero ang trabaho niya ay dapat magpaliwanag sa taong bayan ng programa ng gobyerno. So ang only qualification mayroon si Claire Castro ay ang pagkabastos at pagkabalahura ng kanyang bunganga. Halimbawa, nagpumuna si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga katiwalian at korupsyon at mga abuso sa pundo na nangyayari sa gobyerno ni Marcos. Ang sagot niya, is the Vice President talking to herself? Di ba kabastusan yun, mga kababayan? Sapagkat lehitimo, may batayan, at nagsasalamin sa sentimiento ng taong bayan ang pagtatanong at komentaryo ng Vice President. Pero binabastos siya ni Claire Castro. That's what I mean, na kailangan siya ni Marcos para mayroong bastos, may mang bardagulan, may mang haras. At kaya nga, di ba, ang boses niya yun ang kumakalat sa yung parang ang kausap niya, itong namatay na si Lipata, si Alicia Lipata, pinapagalit tungkol sa troll operation. Ang troll operation is a criminal operation funded by the government of Marcos para magpakalat ng fake news, disinformation, harassment, intimidation, cyberbullying, at mga kasinungalingan. At lumalabas na pangalan ni Claire Castro ang iniugnay sa boses na yon. At kuwang-kuwa natin kung bakit siya pinupuna ngayon natin, Ma'am Lorraine, sapagkat okay lang kung wala siya sa gobyerno. Hindi okay na gamitin niya ang gobyerno, ang pondo at resources at kapangyarihan ng Office of the President para gumawa ng criminal operations like cyberbullying and cyberlying and harassment like what she's doing right now. Yan po ang bakit tinawag siya appropriately na impactang Claire Castro. Yun pong konteksto kasi halos kasamaan ang lumalabas sa bibig niya at hindi kabutihan na pagpapaliwanag para sa mamamayan. Alam mo, okay, no? Talagang, kasi naman, sa pagka-team mo si Marcos, pag ganyan ang president mo, yun na naman ang hinihingi niya, katulad nung inilinaw mo, di ba, kung ano yung job description niya, talagang makipagbardagulan, siraan ang president, ang vice president, makibastos siya, di ba? I think that Claire Castro has forgotten, no, na yung Canadian experience niya, na minura ka doon, di ba, Claire? Diba natatakot? Right. Do you know that that people power is a very dangerous thing to people like you? Yung mga kasi when you look at her now, I saw her very arrogant, no? Napaka-arrogant din ng mga taong ito. Bawat kinakain ninyo, Claire, galing sa Pilipino yan. Yung pinapadamit mo sa mga anak mo, yung pambiyahe ng anak mo na pinopost pa niya sa Facebook, sa Instagram niya, galing sa Pilipino yan. Tapos bababuyin mo ang Pilipino. Diba? So, nakalimutan mo na minura-mura ka doon. Natakot ka nga, diba? Iyak-iyak ka, diba? Nanginig ka doon. Ngayon manginig ka kasi hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos, Claire. Babalikan ka ng Pilipino. Yan talaga ang itinuturo ng kasaysayan. At saka itong si Bongbong Marcos naman, kung totoong president siya na alam naman natin ay hindi, no? As a way of explaining lang, you should fire someone like that, no? Pero hindi niya pina-fire kasi sa mata ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos, kasi si Lisa Marcos ang ang president, di ba? Dahil wala namang bayag itong isang to, di ba? So, ginagawa ni Claire Castro yung trabaho niya na inutos nitong isang ito na alam natin din ay lulong din sa droga, di ba? So, yan ang nakakaawa sa Pilipinas. Lasinggera pa, ma'am, no? Palingkera na. Yes. Lasinggera pa itong si Lisa Araneta. No? Balahura din. Pareho silang balahura. Yeah, that's correct, no. So, in the end, it's still command responsibility, no. Of course. Pero what can you expect from someone like Bongbong Marcos? Makapal din, ano? Ay, ma'am, pero wag nating kalimutan, hindi lamang siya nagsumbong sa pulis. Kung gaano abusado, power tripper itong si Claire Castro, pinalocate niya yung mga Filipino community and leaders sa Canada at pinapahabol niya dito sa Department of Foreign Affairs. Kita niyo, mga kababayan, sinita na siya ng pulis. Say whatever you say, we want to say, this is democracy. Magsalita ka rin. Kung anong gusto mong sabihin, wala lang sakitan. Parang sinabihan siya ng pulis ng ganon. Hindi pa siya nakontento, mga kababayan, pinahanap niya
isa-isa itong mga napicturan at ngayon ang Department of Foreign Affairs obligado na mag-coordinate sa Immigration Authority ng Canada dahil lamang nagmamaktol itong si Claire Castro at siya ay nakatim ng public humiliation as sign of anger ng mga Pilipino sa Canada, Ma'am Lorraine. Kaya abusado na, power trip pa at feeling entitled na dapat protektado siya. Yeah, but Eric, they get their cues from Bongbong Marcos. All Yeah, of them, correct. no? And the cue that Bongbong Marcos has given to this mga amuyong niyang mga walang hiya is that they own the Philippines. Na they can do whatever they want. Pwede natin iputan ng mga Pilipino. Tapos pag ang stupid pa nitong impactang ito. Kasi Canada yon, Claire, bobo ka ba? Very, very liberal. Tsaka mga libertarians yung mga nandun, di ba? Tinignan Tsaka siya ng mga police. Canadian citizens yun, idiot, di ba? Yeah, citizen. Wag mong iisipin na pareho ang Canada sa Pilipinas. Itong mga tangang ito, na malasing sa kapangyarihan, akala nila kahit saan sila umapak, special sila. Mga Yan. umas. Kaya nga gusto ko nung saan ba nagpunta ito si Bangag, yung humawak siya sa Canada din. Canada. Siya mismo humahawak ng payong niya. Hindi kayo special, Claire. Mga pasweldo lang namin kayo, okay? Canada. Kumbaga, atchoy ka namin, Claire, okay? Yeah, Kayo, kahit yung amo mong adik, mga atchoy namin kayo, pasweldo namin kayo, okay? Tama. Walang iya. At sa tingin ko, ma'am, deserve niya ang reaksyon ng mamamayan through our netizens kasi ma'am nag-trending siya eh. Yung Impacta Claire Castro. Nag-trending, kita ko halos lahat ng mga social media, kumalat lahat at naggawan pa siya ng news, mga kababayan. But I think sabi mo nga ma'am Lorraine kanina, deserve nila ito eh. Sila ang gumagawa ng bangungot nila. At sa pagdating ng paghuhukom at paghahatol ng kasaysayan, kasama ang nagngangalit na mamamayan, may kalalagyan ito, ang mga kagaya ni Claire Castro. Alam mo no, yung intent kasi ni Lisa Marcos, no, she's the one holding yung PCO na yan parang PR firm. Sa kanya, parang ano niya yan, ma'am, private agency. Yeah, PR firm niya yan, no. So PR firm niya. Ang intention kasi niyan, no, to put someone like Claire Castro, a social climber, no, madaling pakiligin pagka ang kaharap niya ay mga taong sa tingin niya ay mga VIP. So kilig na kilig siya, tinatapunan siya ng basura ni Lisa Marcos, kilig na kilig yan. Yung mga sinusuot niya galing kay Lisa Marcos yan, sabi sa akin, ang babaduy, di ba? Baduy. So yung intention niyan ni Lisa Marcos diyan is yung she's supposed to be the buffer. Siya yung tagasalo ng galit ng tao na imbes na kay Bongbong Marcos ay sa kanya muna. Mali eh. Backfire. Backfire kasi she's doing a great disservice to Bangag. Yeah. Mas Look at lalong... negative 27. negative 27. May Kung factor dyan si Claire Castro. Dyan, ma'am, Hindi ka na makakatulog. Hindi ka na makakatulog niyan kung hindi makapalang mukha mo. Yeah. Negative 27. Kakapal talaga ng mukha mo pag ikaw ay drug addict. Eric, walang hiya-hiya pag ganyan, no? So yung negative 27 ni Marcos, no, yung kanyang ratings, malaki ang parte ni Claire Castro diyan, no? Magnet siya dyan. But she doesn't really know what her job is. And I think kasi the marching orders are just for her to makipagbardagulan. Ganun lang. Bardagulan. Which is a great disservice to the country, to the Filipino people. No? I mean, the Marcos administration has deeply cheapened government, no, beyond, I don't know if it's beyond repair, but it will take a while. No? Yeah, So correct. for the Filipino people to get back the respect for government, no. May isa pa akong comment diyan sa kanya before natin siya bitawan, ma'am. Ang kanyang pangbabastos sa Vice President, nakalimutan niya that the Vice President is an elected official. At siya ay appointed lang. Yeah. Mataas po ang sovereign power given by the people to Vice President Sara Duterte. Si Senator Pia Cayetano, elected official. Si Senator Alan Peter Cayetano, elected official. Ngayon lang po ako nakakita, Ma'am Lorena, correct me if I may be wrong in this observation, ng isang presidential spokesperson / barker na ganito kabastos at hindi niya kinikilala ang sovereign authority given by the people to elected officials. Kung tratuhin niya,
insultuhin at pagmayabangan si Vice President Sara Duterte, si Senator Pia Cayetano, si Senator Peter Cayetano, as if may mandate itong kulukoy na si Claire Castro. Hoy, wala kang mandate. Humiram ka lang ng kapal ng mukha at apog mo kay Marcos Jr. and you don't even deserve to be called a presidential spokesperson. Pero kung makapang-insulto at makapangbastos ka sa mga elected officials na ito like Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, at kay Vice President Sara Duterte, nakalimutan mo sila ay inihalal ng taong bayan. Ikaw siguro kahit barangay captain, hindi ka mananalo eh. Kahit nga sa barangay tanod, hindi ka pwede maging tanod commander. Kasi wala ka talagang qualification to hold public office. Kasi ang very basic dyan, alam mo ang pagserbisyo sa tao. You don't serve the people. You are serving your interest, bulsa mo, ang kapal ng mukha mo, at ang mga inuutos sa iyo kahit mga mali, ginagamit mo ang public office. That's why you cannot be a public official to be elected by the people, Ma'am Noreen. Yeah, but then again, no, I'll go back to that she takes her cues from Bongbong Marcos. And what has Bongbong Marcos taught what's his message to the Filipino people? Our votes don't matter. He doesn't respect the voice of the Filipino people. Sino ba yung pinapa-impeach niya ngayon? Di ba, pinapa niya yung tax returns ng valid, etc. Oo, isa pa yan. We Who's can the proceed to author that, of ma'am. all of this? It's Bongbong Marcos. So, Claire Castro is simply mirroring what Bongbong Marcos's message is to the Filipino people. And in that sense, she is the perfect spokesperson of this drug addict plunderer, no? Water really seeks its own level, and yan, they found each other, Bongbong Marcos and ano. So ano bang ginagawa nila, 'di ba? 32 million Filipinos plus ang bumoto kay Vice President. Pero yan, binababoy ni Marcos, 'di ba? So, binababoy din ni Claire Castro ang Vice President, 'di ba? So, sino ang mga pinapreso ni Marcos? Rodanto Marcoleta for what? Plunder daw? Really? Plunder yung ginagawa mo. In fact, plunder is not enough anymore not enough to really capture accurately what you've done to the Filipino people, no? So yun, no? So yan yung terrible talaga this president. Oo. Kung may crime lang na financial rape, baka doon pa siya papasok. Yeah. Financial rape or economic sabotage. Because ang malawakang pandarambong ay pananabutahi sa buong ekonomiya ng bansa. Sa tingin ko, hindi lang plunder, ma'am, no rin sila ni Martin Romualdez. Economic sabotage. Dahil buong bansa ang sinabotahin nila at pinapanugmok sa kanilang ginawang pandarambong. Kaya lugmok ang ekonomiya natin. Tsaka biro mo, no, sabihan mo na plunderer si Rodanto Marcoleta, Senator Marcoleta committed plunder when it was campaign funds. It's not even public funds, diba? And he wasn't even a public official at the time. Tapos the injustices, no, one on top of the other that they're committing. And Congressman Mike Defensor also, diba? The same thing, no? Yan yung paano naging plunder. Tapos you turn a blind eye on the testimonies of talagang very, very strong testimonies against Erwin Tulfo, against yung mga nasa Kongreso, si Saba, si Laila De Lima, etc., etc., diba? Lahat sila, Tito Soto, Ping Lacson, diba? Bongbong Marcos, of course, diba? So, talagang sa Pilipinas ngayon wala talagang hustisya, no? Wala tayong aasahan diyan ngayon kay Bongbong Marcos at yung mga barkada niyang lasing na lasing sa kapangyarihan at very kung hindi siya interesado, Ma'am Lorraine, sabi niya hindi siya interested kung ano man mangyayari diyan sa impeachment, ay nabahala na ang Senado kasi ang bola na sa Senado na. Pero ngayon hindi niya mapigilan ng sarili niya na i-reveal ang kanyang pagkumpas sa BIR na i-release ang confidential records of tax payment and tax records na mag-asawang Vice President Sara Duterte and Attorney Manscarpio, pagpapakita po that the principal motive of Marcos is to remove Sara Duterte before 2028 using the abusive and very clear harassment and manipulated operations
using the impeachment process. Dahil kung gusto niya talaga ng unity at kung gusto niya ang bansa ay ma-unify, pwede niya namang sabihin, itigil na natin yan. Tapos na yan, let's move and unify the country. Hindi ko papayagan yan na magpa-release ng mga tax records na confidential sapagkat ang daming mga dapat i-release, SALN, tax records ng mas mga korap at mga bulok na opisyal, di lahat na lang ipa-release natin, pati yung sa akin. But hindi. Siya mismo ang nagtutok at nagutos na ipalabas ang confidential records ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Which means, si Marcos hindi niya mapigilan ang sarili niya. Nagmamalinis, nagmamarunong, pero siya talaga ang pasimuno. Na bilis-bilisan nyo na yan. Magboto na kayo at tanggalin nyo na siya. At dapat ito na ang datos patungkol sa kanyang tax records. Ganon po kakapal at ganon po kadesperado si Marcos by issuing this order to release the confidential records on the tax transactions involving the Vice President. What we're seeing, kasi parang I have a group chat, no, and then when they found out that Marcos released agreed to release, no, the tax returns of the Vice President and the husband, parang gulat na gulat sila. So ako naman nagugulat, ba't kayo nagugulat? Kasi we have to be 10 steps ahead of this criminal, no? He's not an ordinary person. He's a criminal. We elected a criminal in office, no? The highest office of the land. So dapat hindi na tayo nagugulat. May isang term na tinuro sa akin ang CPP, no? Ang term na yun ay reactive. Napaka-reactive ng Pilipino. So, ang plano kasi ganito. Iko-convict nila ang Vice President pagkatapos no election sa 2020. So, ako ang concern ko na ang mga Pilipino, ba't ba kayo nagugulat? Nakikita ko, ba't pa kayo nagugulat? Ano ba? Tapos parang naniniwala pa kayo dun sa sinasabi nila na kakasuhan si Martin Romualdez. Ano ba? 'Di ba? Huwag kayong maniniwala kasi kung may tinuro kasi mga ito sa atin, nagpakilala, mga sinungaling sila. Hindi sila nagsasabi, mga bastos, walang respeto sa bayan natin. There's no kahit na isang drop ng nobility, yung kagandahang loob, wala itong mga ito. Okay, ang mga nakaupo ngayon sa matataas na pwesto ng Pilipinas sa gobyerno ay mga kriminal, ang mga utak. Okay, pwede ko bang ulitin yun ng 1 million times bago nyo maintindihan yung sinasabi ko? Kasi para nagugulat pa kayo eh. Bakit kayo nagugulat, di ba? Ano bang ginawa nito? Tignan nyo na lang kung sino nasa The Hague ngayon. Si President Duterte, di ba? So sino bang kakuntsaba ni Marcos dito? Di ba yung mga dilaw? Yung mga dilaw tsaka yung mga CPP, di ba? So, wala namang kahihinat ng kabutihan ang Pilipinas sa mga yun. Wala naman silang ginawang magmaayos sa Pilipinas, di ba? Just yung mga nakaupo ngayon, katulad ni Claire Castro. Tingnan niyo nila yung pagmumukha ni Claire Castro. Tingnan niyo yung pagmumukha ni Ralph Recto. Di ba? Tingnan niyo yung pagmumukha ni Boying Remulla. O, di ba? Mga sinungaling. At saka talagang meron na silang script na sinusunod na lang. No? So, yan yung wag na kayong magulat, 'di ba? Ba't ba tayo gulat na gulat? Kasi parang yung nagre-react tayo. Wag tayong mag-react. Dapat, ang ibig ko sabihin, wag mag-react. Dapat 10 steps ahead tayo sa kanila. No? So, wag tayong magulat sa ganyan. Dapat alam na natin, no. Tama ka diyan, Ma'am Lorraine, ano? Kasi from the very start, ang impeachment operations para durugin si Vice President Sara Duterte will not gain ground kung hindi kinumpasan ni Marcos. Yeah. So, yun lang naman kasimple yun eh. Mula sa dinaya yun sa House of Representatives, binaluktot nila ang lakas ng loob ng pangbabastos at pangbabara kay Vice President doon sa House of Representatives since last year pa yan. Si Marcos ang may pakana niyan. Yeah. Wala nang iba. Kaya ito, tama ka Ma'am Nori, expected natin yan na ang lahat ng katarantaduhan ay gagawin niya para lamang mapasiguro na maitulak ang agenda, which is kung hindi man kaagad mapapatanggal si Vice President Sara Duterte, tudurugin at ipapahiya
at gamitin ang oportunidad na ang taong bayan, yung mga naniniwala pa kay Sara Duterte o yung mga nagdududa pa, ay masway nila upang ipakita na talagang may mga anomalya na ginawa ang Vice President. And that is the minimum agenda of Marcos. Ang maximum agenda niya, ito yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, I agree to that. Yung sabi mo, ma'am, tatanggalin si Sara Duterte, ipapakonvict nila, and then magkakaroon kunwari ng reforma sa sistema ng gobyerno, papaguhin yung saligang batas, hold over muna ang mga opisyal ng gobyerno, mananatili si Marcos into a transition government. Yan ang no elections. Maximum dyan, magdeklara siya ng state of national emergency leading to the necessity to suppress acts of terrorism that will destabilize the country. Leading towards the election, isuspend niyang election. Those are possibilities. Within the power given to him in the Constitution, pwede niyang gawin yan. At alam natin, pinag-iisipan at pinaghahandaan na nila Marcos yan, Ma'am Lorraine. Correct. So Eric, anong tingin mo, no, na para sa atin maliwanag na maliwanag talaga yung path na ginagagawin nila, 'di ba? So ano dapat ang stance ng Pilipino sa ganito? Kasi sa akin, ano, nakikita ko kasi sa social media yung mga nagkukunyari na for Sara, pero ang sinasabi ko sa mga comments, wala na tayong pag-asa. Sila yung may kapangyarihan. Talagang tinatanggal yung hope natin, 'di ba? Tapos nababasa ko din yung kinuwento ko sa inyo yung isang araw, a retired general said, wala na akong paki sa Pilipinas. I've done my time, no? Mas gusto ko na lang na mag-golf ako. Tapos mag-shopping lang ako, gano'n, no? So this generally, I think he's in his 70s, no? So I think his only goal in life is to die with a nice pair of jeans. I think that's it, no? So but in the end, we really get the country that we deserve. Yun talaga yun, no? So kumbaga sa relasyon, no, you get the boyfriend that you deserve. So kung ang boyfriend mo binubugbog ka, sinungaling, etc., or asawa mo, tapos hindi ka umaalis, 'di ba? Ay talagang deserve mo 'yon, 'di ba? So hindi mo ipaglalaban ng Pilipinas, deserve mo talaga kung ano mangyayari, 'di ba? I agree. Kasi maliwanag na eh. Go ahead, ma'am. Kasi maliwanag na yung tatahakin natin na landas kapag tumagal pa dyan si Bongbong Marcos. Dapat nga ngayon bumababa na yan kasi dapat pinakita niya ng maliwanag. Yung sona niya mismo, napakawalang kwenta. Kasi nga dapat, napansin mo Eric, yung kanyang sona, walang legislative agenda. Wala siyang sinabi. Wala. Imagine. So kasi ang SONA, mga kababayan, dapat sinasabi mo yung accomplishments ng administrasyon mo. Pagkatapos yung hope, kasi pa second to the last na ito, at next year last na niya dapat, kunyari, 'di ba? Kunyari naniniwala tayong hindi siya bababa. Kunyari, kaya nga tigil-tigilan niyo yung 2028 and hindi yan bababa, no? So hindi bababa talaga yan. So dapat ahead, dapat nagpaplano tayo ahead. So go ahead, Eric, ano sabihin mo? No. Sa tingin ko, ma'am, kapag pinilit ni Marcos na manatili sa poder, pagkamkam ng kapangyarihan, may hangganan yan. Bagamat hindi natin ma-predict ang people power o yung malakas na mga pagkilos ng taong bayan, mangyayari yan sapagkat yan po ay naging kasaysayan ng Pilipinas, naging karanasan po natin yan. Alalahanin po natin mga kababayan, ang pinatay po ang isang opposition figure noong 1983 sa yung tatay ni Chris, yung asawa ni Cory Aquino, whatever yung uncle ni Bam. Ang uncle ni Bam at lolo ni Kiko D na mga protectors ni Marcos ngayon. Na protector ni Marcos na ang kanilang panawagan ay Marcos remain, Sara resign, no? Yeah. Yung mga trillion march. Tsaka Eric, pasingit pa ha. Yung anak ni Pepe Jokno, ni Jose Jokno. Aba, excited si Chel Jokno. Pinost niya talaga na Marcos allows the release of tax returns of excited yung anak ni Pepe Jokno na isinugal ang buhay niya at kinalaban ang Marcos Sr. dahil sa plunder, na ngayon ang anak niya mismo ang nagbibigay ng proteksyon sa anak ni Marcos Sr. na isa ding mandarambong.
'Di ba? Grabe, no? Correct, ironic. Yeah. At yun nga ang binabanggit ko, ma'am. Ah, never nilang i-underestimate ang mamamayan. Yeah. Mangyayari at mangyayari yan. Yeah. Never ini-expect ni Marcos Sr. na mangyayari po ang people power pero nangyari. Yeah. Never ini-expect ni Joseph Estrada, very popular siya during that time, 25 years ago, one of the highest presidential elections results ang kay Joseph Estrada bago dumating itong si Pangulong Duterte at si Bongbong Marcos during the Uniteam elections. Pero in just 3 years bumagsak ang gobyerno, bumagsak si Joseph Estrada na palitan ang kanyang gobyerno. Ano pong punto ko dito? May hangganan po ang pagpapasensya ng taong bayan. May hangganan din po na hanggang saan pwede lunukin ng mamamayan ang mga kaganapan sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. All of a sudden, susulpot at susulpot yan. Halimbawa, kay Ninoy Aquino, nang siya ay nasa Senate, it took mga more than 3 years or almost 3 years pa bago po magkaroon ng mga malalaking pag-alsa at pagkilos na talagang nagpabagsak, including ang military breakaway at ang withdrawal of support mula kay Marcos Sr. Huwag nating kalimutan po yon. Kay Joseph Estrada naging mas mabilis po kasi habang lumalakas ang pagtitipon ng taong bayan, inunahan na po nila General Angelo Reyes at Yes. Defense Secretary Orly Mercado. They joined the people power and they withdrew support, and so the entire organization of the AFP withdrew support from Joseph Estrada. Naging madali, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Ito kay Bongbong Marcos Jr., hindi natin ma-predict pero the indicators are there. The writings in the wall, nandyan po. Hindi siya automatic na mangyayari pero pwedeng mangyari. Halimbawa lang, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Hindi nila ini-expect na barikadahan ng Iglesia ni Cristo ang northbound side ng EDSA, and halos 60% or more ng ekonomiya ng buong Metro Manila, ng buong NCR naapektuhan. And Marcos Jr. was trembling in fear. For one day, hindi siya lumabas ng Malacanang, nanginginig, nagpapanik ang lahat. Hindi lang nila pinahalata, lahat ng kampo nag-red alert without declaring it, lahat ng PNP nag-red alert, hindi nila alam anong gagawin dahil more than 1,000 vehicles ang nag-gridlock sa buong EDSA, northbound side pa lang. Hindi malaki ang tao na sumama, pero there was a paralysis in EDSA. At ako nga hindi ko in-expect na makita ko, sabi ko, kapag hindi ito na-solve in 3 days, babagsak ang ekonomiya, babagsak si Marcos. Kaya nila ginawa ng paraan na ipa-pull out sa Iglesia ni Cristo ang barricade sa EDSA. Mauulit ba ito na hindi Iglesia ni Cristo ang gagawa? Pwede. Hindi natin yan. So ibig sabihin na ipakita, ma'am, that there are possibilities. Nayanig talaga si Marcos, muntik na niyang i-cancel pati ang travel sa Canada because they do not know what to do. Paano nila tatanggalin ang mahigit 1,000 sasakyan na nakabarikada sa EDSA? I was there, Ma'am Lorraine. Ngayon ko lang nakita, sabi ko, ito na. Kapag hindi ito tinanggal in 3 days, kukulaps tong buong Metro Manila. Kukulaps at marami na ang sasama nito na taong bayan. Hindi ko alam what made the Iglesia ni Cristo decide in less than 24 hours, umatras sila. Maybe, magprangkahan tayo dito, kinausap sila Eduardo Manalo, and maybe there were compromises. We cannot tell. Pero nang makita ko na inatras, sabi ko, hindi pa sila handa. They are not yet ready to sustain this kind of level. Pero ipinakita nila na pwedeng gawin at pwedeng mangyari yan muli, Ma'am Lorraine. You know, I think that I think that like what you said, no, and really history talaga will repeat itself. At saka wala silang takas dito, no. And ang hirap lang kasi mas ano pa ngayon mas mapapabilis pa apart from yung kay ERAP, etc., no. Kasi there's social media now. May social media. It's really a very big factor. At saka si ERAP nung na-oust siya,
-1 lang ba siya or something like that. And never Ah, before have we seen anything like this. What Bangag has going for him. at hindi siya ma'am namili ng media. Erap Estrada did not buy out media. Hindi rin po siya gumamit ng mga kagaguhan kagaya ng ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Hindi niya ginawa ito. Iba ito ma'am, iba itong taktika na ito ni Marcos. Natuto siya sa paano maging tarantado. Si Era po na makita niya na people are now going against him, Ma'am Lorraine. I know, nakita mo rin yon. Hindi na siya nag-fight out. Talagang it's time for me to go. Lalo na nang mag-withdrawal of support sa kanya. Ma'am, kung hindi umatras ang Iglesia ni Cristo, pwede pong magkaroon ng ganong possibility na magkaroon ng biyak sa military at pwedeng ikababagsak ng rehime ni Marcos kung hindi inatras ang malaking barikada sa gitna ng EDSA. Si Bongbong Marcos kasi ginagaya niya yung playbook ng tatay niya. Mhm. Lock, stock, and barrel, yung pagbili ng media, 'di ba? Yeah. Yung political oppression, no, ng Yun. mga kalaban niya. And I think that what we're seeing right now, no, is a person talaga who has become unhinged. Na nababaliw na talaga siya. Tsaka lahat sila. Baliw na silang. Tingnan mo naman si Claire Castro, yung impactang yan, di ba? Seriously? Seriously? Kasi sa sobra ng pagkayabang nila, mukha na silang Yabang. baliw. Oo. And I came from I worked under PRRD, who was such a humble man, no? And Yeah. hindi talaga uso sa amin yung ganyan. Kaya nakakashock talaga itong kabaliwan itong mga Saka kakayayaan. hindi ni PRD, Ma'am Kwana, in fairness to the man, si Dilima lang pong pinahabol niya talaga sa batas dahil nga sa drug trafficking. Talagang galit na galit si Pangulong Duterte. Pero itong sila Trillanes, silang Hontiveros, itong si Boy Tartar Llamas, hindi sila pinakasuhan ni Pangulong Duterte, pinabayaan lang sila. Even the CPP, NPA, NDF na nasa urban operations at mga nanununog ng kanyang effigy o ano-anong mga gimmick para lamang mapansin, hindi sila pinatulan ni Pangulong Duterte. Remember, Ma'am Lorraine, even si Leni Robredo, hindi niya itinulak na ipa-impeach. Anong sabi yan, no? Di ba, Ma'am Lorraine? Sabi niya, may mandate ng tao yan, inelect yan eh. Yeah. But iba talaga. But did you hear the speech of the Vice President about Oo, maganda sa ICC, yung sa doon ICC? sa Netherlands. Sinabi niya na si Bongbong ang ICC ay tuta ni Bongbong Marcos This at is true. ni Trillanes, no. Mm, Sumusunod sila sa kung anong sasabihin at saka ang because of ICC, money. yeah, because of money at ang ICC isa na lang na kliyente nila si PRRD, ang preso nila si PRRD. So talagang pabagsak na ang ICC. Yeah. So there's that other factor, no? That other factor that they didn't count on. Itong sila Bangag, no? Itong walang hiyang to, no? At ma'am, confirmed yun hindi yun chismis namin ni Ma'am Lorena, 100 million pesos changed or mahigit changed into $2 million as testified, revealed, and presented by the 18 former soldiers na sila nagpapalit, converted into $2, delivered sa grupo nila Trillanes at mga ICC investigators. And how much more and how many more ang na-deliver na? I don't understand. Ano yung kasi si Trillanes is a egregious human being talaga, 'di ba? Yeah, sorry excuse for a human being, but I'm trying to understand where he's coming from. So apart from the fact na siguro may pagkabaliw din ito, 'di ba, obviously. Na bakit siya kasi si Vice President kasi during her speech, no, parang dinisect niya si Trililing. Sinabi niya na yung pattern ni Trililing, yung kay Jojo Binay, it was Trililing behind the political the assassination, yung character assassination of Jojo Binay, Jojo Binay. of Erap also ba? Parang gano'n, no? Kasama siya of Gloria. GMA. GMA. Gloria Arroyo. So, parang nagtataka lang PRRD. Yeah, PRRDS. Oo, very, very much. But so, nagtataka lang ako kung anong klaseng pagkatao nitong Trililing na ito, no, na Tingin ko may OCD siya, ma'am. bakit? Yung mga tao na hindi niya kayang i-control at hindi niya kayang pasunurin sa kanya at hindi believe sa kanya, tinitira niya. May obsessive-compulsive disorder siya siguro. Sakit yan naman sa utak eh. Ayan ay aking pagdududa lang
obsessed siya eh. Pati utot niya, Duterte yung lumalabas na mukha eh. So, ibig sabihin ganon siya ka-obsessed na wasakin ang mga Duterte sapagkat hindi niya kayang dikta, manipulate ang gobyerno kapag isang Duterte ang nakaupo. Magkasama ba tayo dun sa na-dismiss na kaso? Hindi niya ako sinama eh. Kayo lang. Okay. O, Sa pahiya kayong ka, no? Tiberos Ano, lang ako. Trililing? Pahiya ka, no? Pahiya ka, no? Gago. Kaya Dismiss ka ngayon, no? Di ba? Kasi talagang, parang, harassment talaga yun eh. para siyang palengkera na walang kwenta yung pagkatao. No, Ah, parang Kung gusto mong mercenaryo, umatake, parang ganon. handa ka maging atakihin ka rin. Kasi gusto niya siya lang umatake eh. Pero ngayon kung atakihin siya ma'am ng mga kritiko, kinakasuhan niya. Di pwede yun. I also think that he was also very power hungry kasi I think he was promised a position daw. Dahil siya yung target niya. Oo, Kaso hindi niya kaya kayang nga tibagin sinisiraan niya si ang John magkapatid Vic. na Rimulya. Oo. Yeah, o pahiya ka din, ano. Attack Hindi niya dog kayang ka lang. tibagin. Yung ka lang, huwag ka lang sa tabi-tabi. Attack ka lang. Fetch ka lang. Fetch, roll over, ganon. Play dead. Ganon ka lang. Okay? Para ka lang talo ka pa At ni, mukhang naging kabuhayan niya na ito ma'am eh. Ha? Naging kabuhayan niya ng pagiging mercenary. Oo, yeah. For hire. Tumanggap din ng maleta ito, di ba? According to the... For hire. Di ba bawat delivery sa kanya hindi bababa ng, sabi ng mga former soldiers, between 10 to 20 million pesos. And sa isang buwan, 3 o 2 beses sila nag-deliver. Operational cost niya. But can you imagine, no? This, si Bangag, no? Opening the tax returns even of Manscarpio. Aha. Grabe the injustice, no? Grabe the Sige, ang challenge natin sa political kanya, ma'am, no? persecution. Ha? I-open niya rin ang mga tax ng kanyang anak, ng kanyang pamilya, Yung ng gagawin kanyang niyo. asawa, ng kanyang bayaw na si Martin Alam mo Araneta. kasi, ang problema kasi dito kay Bangag, parang hindi niya kuha eh. Hindi niya talaga kilalang Pilipino na kapag ka inaapi niya ang vice president ng Yeah. ganyan, I agree. hindi lang ang vice president ang inaapi mo, Pilipino ang inaapi mo, no? Mhm. So, like I saw, no, the crowds that greeted the vice president, no, wherever Sa she goes, but London. most recently the one in London. No, for her to be able to talagang mobilize that kind of numbers and very passionate, they have tapped, si the vice Spontaneous yun, president mama. has really tapped into something bigger, no? Has really tapped into something bigger, and I don't think it's just because they love her. Yes, they do, but I also think it's their collective rage against Marcos. Yeah, Dito sa I agree. pinagagawa sa Vice President at sa Pilipinas, no? Tama ka, Ma'am Lorraine. Yeah. At sa tingin ko nga yun ang sagot sa binabanggit mo, ma'am. Mm. While I hate to go back sa mas malayong kasaysayan, pero gusto kong ipakita sa taong bayan, pag may nang-aapi, may nang-aabuso, may tumatapak sa kalayaan, may nang-aabuso sa poder, nagnanakaw sa kapangyarihan at nagnanakaw sa kaban ng bayan, nagagalit ang tao at umaabot at tumahantong yan ma'am sa paglaban. Yeah. More than 300 years po na sinakop tayo ng Espanyol, ng kolonyalismo nila, niloloko ang mga tao gamit ang relihiyon at simbahan. Mm. Pero sa loob ng 300 years na yan, more than 100 revolts bago magkaroon ng katipunan. May mga pag-aalsa. Yeah. Hindi lang siya nagtatagumpay, pero nag-aalsa ang mga Pilipino. Tingin ko, dyan din patungo ulit ang kasaysayan natin. At nung panahon ng pananakop ng Hapon, hindi rin po tayo nagpatinag kahit pinapatay, ginagahasa ang ating mamamayan. At ng pananakop ng Amerika, dito po sila nakatikim ng unang paglaban ng isang kolonya na hindi pa nila natikman. Bago magkaroon ng Vietnam War, nagkaroon po ng Filipino-American War. At nakita naman natin kung bakit nila kinuha ang Balangiga Bells. Minasaker nila ang mga mamamayan sa Samar dahil lumalaban at nakipaglaban ang ating mga kababayan, mga ninuno natin, Ma'am Lorraine. Ito ba ay pwedeng mangyari muli? Nasa paulit-ulit na pang-aabuso nila Marcos at pagnanakaw, darating din po na mapupuno ang salok ng taong bayan. Naniniwala ako, Ma'am Lorraine, darating yan. Kung hindi man magkaroon ng people power kaagad, naniniwala naman ako na hindi ganun kadali ni Marcos gawin ang no elections na hindi lalaban ang tao.
Mm. Ang sinasabi ko lang naman dito, no, yan ang plano nila. Susunod Mm. pa. 'Di ba? Ang Ayan. pinaplano nila, ma-convict ang Mm. vice president, pagkatapos ma-convict, yung no elections, 'di ba? Marami silang plano na hindi naman natuloy. So bakit hindi natuloy? Kasi lumaban tayo. Ah, Okay, so Ma'am hindi Chacha, wag pwedeng mong kalimutan, ma'am, ha? Charter change, kung hindi tayo lumaban, tuloy yun. yeah, yeah. Umatras sila Marami. doon. No? Marami. So, marami silang nefarious plans, walang karumal-dumal na mga plano, 'di ba? Magplano sila, 'di ba? Magplano kayo, galingan niyo magplano ha. Sana habang nagpumaplano kayo diyan mga addict kayo, mag-snort kayo ng madami para habang nagpaplano kayo mag-overdose na kayo, 'di ba? Sige tingnan natin, magplano ka ng ganyan, 'di ba? So, alam mo may nilabas na ano na may nilabas na post si Congressman Leandro Leviste. Aha. Grabe. Yung Sabi tungkol niya, kay Ralph Recto, nakita mo yon? Si Ralph Recto ba oo. yon? May mataas na Yung, opisyal sa gobyerno na tila ng bababae sa Rockwell. Wala akong ah, kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinelete. Si kagabi yan Ralph Recto pala nahuli, yun. kagabi nahuli sa Mm. isang five-star hotel daw, tapos kasama yung parang handler manager ng mga starlet, pero Yeah. tinuturo na parang escort service ang negosyo. Tapos may isa doon na alias Julia daw ang pangalan, suki daw ni Ralph Recto. According to source. Suki talaga. According to sources, narinig ko lang yung pangalan Julia. I think that is an alias, Ma'am Lorraine. Ang lakas Pero, naman ng bituka ng mga babaeng yun. oo. Pero ngayon, binaliktad nila na parang ang nag-plot out si Jing Paras saka si Leandro Lebeste. Nabasa ko sa Oh, politico.com ba't nasama si Jing? Dahil daw, si Jing Paras at si Leandro ang plotter nito para lumabas ang kwento tungkol kay Ralph Recto. So ngayon, ang tanong, sino ang nag-operate? NBI daw. So mukhang natutunugan ba ni Ralph Recto? Anong role ni Julia? Ayun, sa buhay ni Ralph Recto. May tanong Nagtatanong ang ako. taong bayan. May tanong ako. Alam ni Ate V. Alam ba ni Ate Yun V? At tama yung mamang info mo, Rockwell daw ang sexcapade na ito. According sa politico.com na nababasa ko. Talaga? Pero antayin natin ma'am na i-reveal ito kasi mukhang kapag may usok, may apoy. So, yung pinanggaganyan ni Ralph Recto, pera ng bayan yon. Of course, yun ang anggulo dyan, Ma'am Lorraine. Wala tayong pakialam kung pribado siya. Pero kung gamit niya ang opisina, ang kasalanan niya, siya ang nagpanakaw ng 60 billion pesos ng PhilHealth. Yeah. And he's not sorry about that. Siya din Magnanakaw ang kasi si dahilan, Ralph ma'am, sa Recto. PDIC. Ma'am Lorraine, Yeah. naalala mo? Yeah, magnanakaw kasi talaga siya, right, Eric? Magnanakaw yan si Ralph Recto. Alam na nating lahat yun. Dapat gawin natin. Kahit si Vilma Santos magnanakaw. Mhm. Magnanakaw yung mga yan. Wala na akong maisip na pangalan na sa gobyerno ngayon na hindi nagnanakaw. Mga magnanakaw ang mga yan. Pwera yung sila Alan Cayetano. Na tingin ko si Bongo hindi nagnanakaw yan. Sa tingin ko. Mhm. Pero yan si Vilma Santos, si Ralph Recto, ako po, Mariosep, mga So magnanakaw. nag-post pala ma'am si Lian Leveste kasi Oo. lumabas ang pangalan niya sa politico.com Ni Leandro Leviste. at ni Jing Paraso na sila ang plotter for exposing Ralph Recto. Gamit itong natimbog nila matibag na grupo. So, So sabi ni Leandro Leviste, wala siyang kinalaman dito. Siyempre, hindi din natin alam ma'am ano talaga ang kwento, pero let's take the value of Leandro's declaration na hindi siya kasi tinuturo siya parang lumabas ang blind item na ang paggamit dito sa grupo ng mga ibinubugaw, sorry for the term na kababaihan, ang sa likod para pagbugaw sila at idugtong kay Ralph Recto ay ang pangalan ni Leandro Leveste at ni Jing Paras. Now we're waiting for them to explain. Ngayon sabi mo, nag-explain na si Leandro Leveste na wala siyang kinalaman. Ngunit isinasangkot siya ni Ralph Recto. Oo, so
sabi sa post ni Leandro, naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinelete. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? Siguro yung politiko. Yung politico.com na-delete na. Nakita ko eh. Ko nakita. Hindi mo nabasa. Nandun eh. Nandun ang mga pangalan. Talaga? Online, online. Pinangalanan si Ralph Recto. Oo, tsaka si Leandro, tsaka si Jing Paras. Pero ang anggulo, tungkol nga kay Julia. Isa lang si Julia. Kadiri. Pero I think alias ito, ma'am, ang anggulo na nakuha ko doon sa balita, minor de edad pa. Nang siya ay naging paborito na. Ew! Oo. So hindi na, ito lahat ay nagtatanong kami ni Ma'am Lorena. Kasi this is a public interest issue to eh. So okay, even let's say, no, syempre, let's say, hindi menor de edad, let's just say, prostitution is not legal in the Philippines. Correct. So si Ralph Recto, according to this article, indulges in prostitution. Iyon ang tono ng artikulo. My question. So, nobody will, Ralph Recto kung di siya magbayad. Kailangan magbayad ka, Ralph. Walang papasok sa'yo. Baka watusi lang naman yun, ma'am eh. Ang pinagmamayabang niyang dinamita, baka watusi lang naman. Kadiri. Ang kadiri naman nun. Pinapaliguan pa daw, ma'am eh. Ew! Roman bath. What's a Roman bath? Milk? Baka, kasi Roman bath daw. Ate V! Kami po yung nagtatanong lang ni Ma'am Lorraine kasi kumakalat ito sa social media. Kaya itinuturo ni Ralph Recto maybe si Leandro Lebeste kasi nga nagbanggaan sila, binulgar siya ni Lian Lebeste na siya ang pasimuno ng mga illegal patiweting at pasugalan sa Batangas. Inano yun? In-investigate pa ng ombudsman yan? Wala. Sandigan? Hindi talaga. Wala ding investigation ng NBI. Can I just be very clear Can I just be very clear about yung 125 million na confidential fund ng Vice President? Kasi nababasa ko pa din na ginastos niya in 11 days, no? Parang hindi yun. Ibig sabihin, ang galing-galing ng Vice President natin kasi hindi naman siya yung pumunta kay Marcos, pahingi ng 125. Hindi ganun yun. Hindi ganun. Hingi na siya, tapos nakasulat dapat sa papel, sa report niya, kung saan niya igagastos. No? May requisition na kung saan ilalagay. Sa madaling salita, alam ng Vice President ang kanyang trabaho at yung pera natin ay napunta doon. Alam niya, hindi niya, in fact, ang galing-galing ng utilization rate ng Vice President. Ang taas, parang 80-something%, almost 90%. Ibig sabihin nun, yung pera na ibinigay sa kanya, ginastos niya. Alam ko, ang Bongbong Marcos, yung kanyang administrasyon, pati yung Office of the President, ang bagsak ang kanyang utilization rate. Ibig sabihin, si Bongbong Marcos hindi niya alam kung saan niya gagastusin yung pera. Ang alam lang niya nakawin. Sa madaling salita, hindi niya alam saan gagastusin. Ibig sabihin, hindi niya alam yung pangangailangan ng taong bayan. No, ang Vice President alam niya. Ang mga CPP, NPA, NDF na nagre-recruit sa mga eskwela natin, katulad yan sila Tonchitino ng ACT na urban operator, mga recruiter yan, si Reneco ng Kabataan Party List, sino ba sa Gabriela? Si Sara Elago. Mga top yan, no? Kailangan tinitiktikan niya mga yan dahil mga top recruiters na mga anak natin yan na nandyan sa mga eskwela. So, nung DepEd, alam ng Vice President kung saan ilalagay yung pera. So kumbaga parang yung housewife na mag-grocery ka, alam mo na kung ilan yung para sa kamatis, ilan yung para sa pork, ilan yung ganyan, 'di ba? Alam mo kung saan mo ilalagay yung pera. Gets? So isabihin, ang galing ng ating Vice President. Alam niya. In fact, Ma'am Lorena, bago po inatras ng Malacanang ang pagtatanggol kay Vice President, ay nagpalabas po ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi ang 125 million pesos po na confidential fund, galing po yan sa
contingency and confidential fund ni Marcos Mm. na carry over mula kay Pangulong Duterte. Hindi po iniwan na bangkarote ni Pangulong Duterte ang Office of the President, may standing fund. So dahil po pumasok sila ng June 30, by December dapat ubusin ang gastos na yan, otherwise reverted to National Treasury. So may naiwan na pondo na malaki si Pangulong Duterte na pinakinabangan nila Marcos. Isa dyan Pero ang... ano, di ba, Eric? Pwede namang hindi niya ibigay yon, pwede niyang iuwi na lang yon, di ba? Pwedeng inubos ni Pangulong Duterte yun Oo. bago siya bumaba. Bulsahin na lang niya. Kaso And si we're talking about PRRD, billions. Billions pa ito. kaso si PRRD, hindi siya Oo. magnanakaw katulad ni Bongbong Marcos. Okay? Iniwan niya pati sasakyan niya. Lahat. Iniwan niya. Binalikan niyang karag-karag niyang pick-up sa Davao. Yeah. So mga kababayan, ang ibig nating sabihin dito, nang hindi pa po nagsambulat ang salpukan ng Marcos Duterte Political Group, si Lucas Bersamin, when he was the Executive Secretary, ay pinagtanggol po niya si Vice President. 2 days after, pinatras yon. Malamang si Lisa ang pumuna doon, hindi si Marcos Jr. Pinatras dahil sabi ni Lucas Bersamin, well, in the audit rules and the utilization report, the Vice President complied exemplary na nagamit ng tama ang pondo na 125 million pesos. So ang 125 million pesos po, hindi obligado si Vice President Sara Duterte mag-report kanino man, sapagkat ang report niya dapat doon kay Marcos sa Office of the President at sa COA. Kasi doon ang galing ang pondo. In fact, kung mayroon pong mananagot nito, kung bakit nag-release ng 125 million pesos kay Vice President Sara Duterte noong December of 2023 yata yan, ma'am, or 2022, si Marcos. Kasi ang unang pinuna ng CPP, NPA, NDF, sila Franz Castro, ang unang bira nila, walang designated appropriation from Congress na pumapayag na magbigay ng 125 million ang Office of the President to the Vice President. Pero dahil kaalyado ng CPP, NPA, NDF si Marcos, the blame and attack shifted to Vice President. Kita mo, ma'am, ang una nilang binira ni Franz Castro, si Marcos, anong kapangyarihan mo para mag-release ng pondo na yan na walang clearance sa Congress? Diba? Sinagot sila ng Malacanang, discretion ng presidente yan, kung saan niya gagamitin at saan niya ibibigay. So dahil kaalyado na niya ang CPP, NPA, NDF, binira nila ng CPP, NPA, NDF, at itong ipinagmamayabang ni Antonio Tinio at ni Franz Castro na sila daw nakakakita na nilustay ni Sara ang 125 million pesos in 11 days. Mali. Tama yung explanation ni Ma'am Lorraine. Bago nag-request si Sara Duterte, mayroon na pong plano saan gagamitin. At kailangan niyang tapusin kasi ang fiscal year will close out in December 20. So kailangan before December 20, that's 11 days upon release, maubos ang gastos na ito. Otherwise, hindi niya ma-utilize ang pondo. So bakit ka mag-request? Ngayon, ang mayroong dapat ipaliwanag ay si Marcos, hindi si Sara Duterte. Bakit siya nag-release ng pera na ito sa Vice President kung hinahanapan siya ng authority ng Congress? At na-comply ni Sara Duterte po ang pagpapaliwanag saan ginamit. At hindi ko lang ma'am na-save eh. Alam natin lahat na ito ay ikinilear ni Lucas Bersamin only to find out later na pina-atras yung statement na yon at itinago. Kasi si Lucas Bersamin namaleta din yan. At inutusan siya, ma'am, na i-atras mo yan. Yeah. So cleared yan si Sara Duterte, kinilearn nila. I was listening to a blogger kanina, no, and it was sent to me. It made a lot of sense what he was saying, no. Dapat ang prosecution, ang defense, ilagay nila sa witness stand si Laila De Lima at tanungin kung paano niya ginastos yung confidential funds niya na I think 500 million na unliquidated, no? 800. Magkano? 800 million lahat ang kanyang mga unliquidated sa DOJ. Yeah, 800 million. That she should be able to stay there in that witness stand. Kasi dami yung sinasabi eh. Pero Marco, ma'am, ang dapat isomon yan, si Marcos at si Bersamin. Why did you release the 125 million to the Vice President? On what authority?
On what purpose? But you know, that's never happening. Oo. Hindi, pwede magpasumo ng defense. They can move to the court. We will present as witness Lucas Bersamin and Marcos Jr. as You know our what will witness. Pwede nila i-move. That is allowed. Ang tawag dyan, hostile witness. But you know what will happen when you do something like that? Baka bombahin yan. Baka magka-atomic bomb sa Senate niyan. Baliw yung mga ginaganyan mo, Eric. Nagpadala nga ng baliw na matibag diyan sa Senado at patayin na daw kahit may mamatay, wala siyang pake, di ba? Right? Pero pwede, ma'am, tinanong ko yan sa mga abogado nating kaibigan, kay Attorney Marlon, Attorney Mark, yeah, that can be done kay Eric. Because the defense, it's a court trial. Kahit nga ako, ma'am, sa kaso ko, nalimbawa ituloy nilang cyber libel ko, ang sabi ni Attorney Mark, hindi pa sabpina natin si Bongbong Marcos Jr. Were you offended when ka Eric asked about your health? Hindi nga niya pinapansin ng Supreme Court. Di ba? Believe. So, Believe ako sa kanya, ha? Talagang anong klase pero ano yun, ma'am, ha? That would be a very good issue kung hindi siya dadalo. O ba't di ka dumalo? Ikaw ang nagpa-release eh. You gave it out and nakapag-comply. And tatanungin si Bersamin, why did you clear the Vice President? And then all of a sudden, inatras mo yung clearance na yun. But you know, this entire government, no? I mean, if you can, just look at it like that, para talaga silang parang patintero na talagang nakaprotect talaga si Bangag, no? Talagang hindi talaga pwedeng. Kaya tuwan-tuwa ako pag umaalis siya sa Pilipinas at nakakatikim siya ng real talk sa Pilipinas. Mura ng mga tao. Magnanakaw, diba? Wala, naman dyan sa Japan. Sa Japan. Yeah. Oo, di ba? Binanatan sa dyan sa Japan, sa Canada. But anyway, ma'am, alam ko magpapahinga ka rin. Ako rin, I have to report to our audience. Your final word for this episode. Ma'am, ano bang comfortable ka? Mga same time pa rin tayo? Okay pa ba yun? Yung 8:30 natin na reference? Yeah. Okay pa naman, ma'am. Okay, so, kasi ma'am, morning, kanina, dalawang hearing ko, hindi ko talaga matinan pag may ganyan eh. Kanina, ang ganda nang nangyari kanina kaso hindi ko pwede discuss sa iyo eh. 3 oras na naman ako kaharap ni Conte. Aba, hindi siya nakalusot sa Anong kaso natin yan, Eric? Pwede kasi niyo kanina. Sa umaga, inciting to sedition. Panalo tayo? Sana. Kaso bawal i-discuss. Okay. Ma'am, your final word for this episode, kahit paano na itawid natin, in spite of the schedules natin, pareho, nakakapagbigwas ng agila pa rin tayo. Go ahead, ma'am. Alam nyo mga kababayan, no, nabubuhay talaga tayo sa very makasaysayan na parte ng ating bayan, no, ating bansa. At wag kayong maniniwala na walang pag-asa o wala tayo kasi makapangyarihan sila. Ako hindi. Wala na nga siyang kapangyarihan, minumura na siya, oh, 'di ba? Talagang Diyos ko. Talagang hindi na siya mukhang tao pag naglalakad na siya. Talagang Diyos ko, talaga nakakahiya, 'di ba? So, makikita natin na yung sinasabi ng Vice President, totoo 'yun. Hindi dahil sa apelyido niya, hindi dahil sa anak siya ng ganun o whoever, makapangyarihan sila dahil sa Pilipino, dahil sa atin. 'Yan ang protection nila. So, hindi lang si Sara Duterte ang pinoprotektahan at dinidepensahan natin, kundi ang bayan mismo natin, ang mga anak natin, at ang sarili natin. So, lalo na pag tayo ay nagkakaisa, yun ang number 1. Dapat magkaisa tayo. So, maraming salamat. Tuloy Ma'am, natin. thank you for finding time to be with our program. Yeah. Bigwas ng Agila, ang bagong laban kasama ang bayan. At natutuwa ako, ma'am, na nare-recall pa rin in court proceedings ang programang Laban Kasamang Bayan. Bakit tinawag na magnanakaw ni Dr. Badoy na ko ang kormo? Ang complainant. Siyempre pinaliwanag ko. Sino tinawag kong magnanakaw? Si Teddy Casino, may record ka doon. Magnanakaw naman talaga si Teddy. Sa Laban Kasamang Bayan. Magnanakaw naman talaga yung mga CPP. Pina-explain ng judge. Yes. So, magnanakaw kasi talaga si Teddy Casino kasi urban operative siya ng CPP, 'di ba? So, mga sinungaling pati no na pag may kaso kaming natatalo kami lahat red tagging, gagging, 'di ba?
yung lisensya ko, red tagging daw yon, yung nasuspend. Alam mo, highly irregular yon yung ginawa ng PRC. Oo. Kasi hindi naman malpractice. In fact, I'm very, very proud of my medical practice kasi talagang ang understanding ko at yung aspirations ko as a doctor, nasusunod ko, no? Talagang hindi ako Correct. nagpapabayad, no? Talagang tingin ko sa sarili ko, healer, di ba? So walang rason para masuspend ang lisensya ko except nga for yung documents, no? So, Pinalitika ka talaga doon. pero kasi nga nandyan nga sa loob ng PRC ngayon ang CPP at saka nandyan din yung mga dilaw, no? So, Oo. Sina Tony ano yung panahon Labinia. nila ngayon? Yeah. Oy, puring-puri ni Labinia. May article sa kanina na napadaan sa feed ko. Puring-puri niyang CPP, NPA, NDF. Oh, talaga? Wow. All praises, hallelujah, doon sa So isang ano ibig dating sabihin nun, padre. Eric? Ano ibig sabihin nun? CPP Eh, siya. mukhang na-recruit na yata yan. May tanong pa pala ako, last na ng pahabol. Si Antonio Tino, niyabang niya na sila yung nagsiwalat ng 125 million na confidential fund ng Vice President, no? Ang ACT daw si Franz Castro. So, ano sabi mo doon, Eric? Dahil, inahanapan talaga nila ng propaganda attack ang Vice President. Yeah. Pero mali yung sinasabi niya. Kasi, hindi po nilustay yung confidential fund na yun, kundi ginamit para mapigilan ang kanilang recruitment sa mga guro, kabataan, at ang kanilang pananabotahi sa programa sa DepEd na pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nila ito iniintriga. Ang buhay ng CPP, NPA, NDF ay pagsisinungaling, pangiintriga, panunulsol. Si Antonio Tino ay intrigero, solsolero, at diskartidor. Walang pinagkaiba kay Joe Masison na siyang Panginoon at Diyos nila. Kaya sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nila sinasabi na silang nagbulgar nito? Because they want to take credit. Kasi nga ginamit na ni Marcos ngayon sa kaso sa impeachment laban kay Sara Duterte. Well, in fact, ang confidential fund na yan, ang nagpa-release si Marcos Jr. Ang nag-receive ng clearance with exemplary compliance according to the Executive Secretary ni Marcos na si Bersamin, cleared si Sara Duterte. Kaya kalokohan po yung sinasabi ni Franz Castro at Antonio Tino na sila nag-expose. Sige nga, kung kayo nag-expose, unahin nyo muna ilantad. Saan nyo dinala ang mga maleta na ibinigay sa inyo? As revealed by the 18 soldiers. Si At Franz ang lahat Castro. ng pera na kinuha nila, Ma'am Lorraine, since 2001, ilahad nila sa taong bayan. Tsaka si Franz Castro tumanggap ng maleta. Si Yes. Arlene Brosas ng Gabriela tumanggap. Yes. Si Raul Manuel. Raul Manuel. Kabataan, no? So, Tonchi Tino, ba Correct. magnanakaw kayo? At tama Yeah. lang talaga na i-target nila yung Vice President kasi CPP, NPA, NDF kayo. Yeah, Si Inday, no? Talagang pinabagsak niya ang CPP sa Davao City. I agree. Diba? So, talagang galit. Tsaka, diba, Eric, no? Kaya nila din sinasabi yan. Kasi gumagawa sila ng issue para makapag-recruit No. ng mga anak natin, no? Pero backfire na naman eh. Backfire kasi wala namang naniniwala dyan Wala, recruitment nila, pinakamataas na 10. Pero sabi mo nga, turo mo sa amin, one life lost is one life too many. Kahit 10 lang nare-recruit nila, 3 nagiging NPA, Yeah. kabataang Pilipino pa rin ang sinisira nila. I agree to Ma'am Lorraine. Pero buti na lang kasama natin yung mga pinakamamahal nating kababayan na hindi bumibitaw, no? Hindi talaga. Hindi na sila Alam mo, makapanloko sa taong bayan, Ma'am Lorraine. Yeah, alam mo, ang naggumawa ng ano na yan, ng term na yan na DDS, ang CPP. Ginawa Sila. nila yung term na yan para magkahiwa-hiwalay tayo. Diba? Agree. Pero sa totoo lang, magkakapareho tayo ng paniniwala. Ayaw na natin ng CPP, ayaw natin ng pagnanakaw, di ba? Gusto natin umunlad ang Pilipinas. Ano ibig sabihin? DDS lang ang may hilig nun? At gusto nyo si CPP? Di ba? Hindi. So sila lang ang gumawa ng term na yan. So kung pwede nating, wag na nating gamitin. Kasi Pati red tagging, natin ma'am. ang, ano yun? Pating red tagging, sila din nag-invento niya. Oo, yeah. Kunwari masama. Hindi naman masama yun eh. Kasi pag nag-red tag ka sa kanila, you're telling the truth about them. And you're doing service to the people. It's not wrong. Yeah. Alam mo, it's a duty. It's a responsibility. It's a duty. That's right. Okay. Pero we don't call it red tagging. We call that Identify truth Telling the truth. tagging, truth telling.
Ma'am, maraming salamat for this episode. See you again in our next episode. Same Yeah. time tayo, ma'am, kasi may Salamat. travel ako.